para sa informations ng mga tagapanood natin, no, mga viewers natin dyan, ang grupo po ng Seventh-day Adventist na mga tao, mga community, ay naglilingkod po talaga yan. We are serving others, serving God, even kahit busy tayo sa buhay. Meron talagang time for Ministry. ministry. Yan. Shopping. So, Invite niyo po kami. bilang estudyante, ano ang inyong paano kayo nakapaglingkod while studying? Sa time, tsaka sa schedule. Yun. Pero kagandahan lang sa inyo kasi mas bata pa, medyo pag nagpuyat kayo, pwede pa rin pagkakinabukasan, may energy pa rin, di ba? Energy pa din. Hindi, as a student, na yung katulad nung crusade natin, di ba? Kasi syempre may pasok pa nun. Kung paano mo Kwento nga, paano ka nagpaalam nun? Kwento nga. Paano ko nagpaalam? Nagpunta kami ng Mindoro kasi guys, 10 days kami doon. Tapos kasama sila. Ang usapan nun is May yun, di ba? May third week. Yung third week pong yun ay Finals namin. So, parang mahirap. Nung napag-uusapan pa po siya before the finals, sabi ko, kakayanin ko ba na magpaalam? Ganyan po yung nasa utak ko. Sabi ko, baka hindi po yung prof, ganyan. Pero, ang ginawa ko po doon, nirush ko po lahat ng finals namin. Since final siya, konti lang po yung nagpa-finals na written. So, lahat po, mag-video ka ng ganito gagawin mo, ganyan. So, kahit hindi pa siya deadline, yung mga ka-group ko, sinabi ko, tara, gawa na tayo ng ganito, Kasi nga, gusto ko po i-push siya na matapos ko po siya before the finals para makasama po ako sa ministry namin sa Mindoro. And, may plano pa nga yun dati na, di ba? Magbiyahe na lang kayo ni Enzo. May plano yun na. Oo, gano'n. Yung magbiyahe na kami lang, gano'n. Kayo lang ni Enzo. Oo, kasama si Christian. Kasama si Christian doon. Kasama si Christian doon. Gano'n. Tapos? Ayan, pero nagawa naman siya ng paraan and natapos lahat ng deadlines ko before kami umalis sa and ang ending, nakasabay po ako sa pag-alis ng... Actually, ganun din yung sa akin. Ganun din yung case. Paras kami ng case. Kasi magkatulad tayo ng ng finals week. Yun. Kaya talagang nirush namin. Para lang makasama kami dun sa Mindoro. Hindi na lang payag yung mga prof namin na mag-advance. Kaya very thankful kami. Pero pabor din sa kanila yun. Very grateful. Paano kayo nagpaalam sa prof na mag-ministry kami? Ganon? Hindi. Community service kami. Mababait naman po yung mga prof namin. Mga understandable. Yan. Ako nagpaalam ako, sinabi ko sa kanila na dapat nga meron akong isang subject na 'di ba May 25. 23 tayo umalis. May 23 tayo aalis. And meron hindi pa siya makasama nun. Meron kasi akong isang subject Friday, na diba? Na ang final performance ko ay May 26. May 23 aalis na tayo. Ngayon, sabi ko talaga hindi po ako makakaganap. Hindi ko kayang i-take yung final performance nga kasi nga hindi na ako makakasabay sa inyo at baka hindi na ako makasama. So ngayon, nanindigan talaga ako na pwede po ba na bago mag-23 ay gawin na yung performance na yon. And thank God, ayun, na payagan kami na i-online video na lang siya at naipasa namin siya ng on time. Kaya talaga kapag nanalangin ka sa Panginoon at kapag ang gagawin is for ministry sa Kanya, talagang gagawa talaga at gagawa ang Panginoon. Naalala ko pa. Nakakakaba sa una, syempre. Di ba nakaka-pressure yun? Di ba nakaka-pressure talaga. Parang mag-overthink ka. Talaga, naalala mo, nag-zumba pa po ako sa... Oo, nag-zumba pa yan sa... Nag-zumba pa ako sa Mindoro, sa likod ng tarpaulin ng crusade. Oo. Nakakatuwa, nakakamiss yung ganong... Pero ang saya ng ganong mga experience kasi nga, parang doon sa pressure na yon, hindi mo alam kung paano susolusyonan yung bagay na yon. Tapos kapag nanalangin ka sa Panginoon,
Hindi mo rin alam kung saan huugot ng Panginoon ng solusyon. Tapos, Pero, magugulat ka na lang, ay, nangyari. Smooth naman, no? Smooth na. Nangyari, tapos na. Diba? So, we are so very grateful and thankful doon sa ganung mga pangyayari. Galing, no? Talaga. Galing ng Panginoon, actually. Oo. Abangan ang susunod. Hindi pa ako makarelate sa kanila eh. Napapaalam sa Since Oh, sa iyo ay senior pa lang kasi ako high. eh. So, bakasyon pa lang ako nung nag-Mindoro tayo. So, Bakasyon ka na oo. Hindi pa ako nakarelate. Pag college talaga ganun eh. Okay. Mabuti nga sa kanila, Next year. ang mga prof nila ay understandable. Sa amin kasi dati, mga under the table eh. Pag nagpaalam kami, Sa ilalim ng labi. meron agad yung kapalit Avon, yan, personal collection. Ganun. Oh, ganun. Yan dati. Ma'am, ito bilan nakita na ganito ang lipstick mo. Yan oh. Hindi ba Clorox? Elementary yun, elementary. Bulog at basahan. Nakakatawa maging estudyante, no? Tapos, magkano baon niyo? Tanong ko, magkano baon? 200. Private? Malayo kasi siya, sumoy. Pamasahe pa lang magkano na. $100. Sandaan Ako, masahe ko. 100. Minsan nadagdagan pa yun kapag trip ni mama. Gano'n baon mo? Sa akin ay 200. Yaman! Teach kid! Hindi, kasi 200 sa atin kasi mga kabataan, may strength tayo and may energy pa tayo mag-ministry, di ba? Pag tumanda tayo ng onti lang naman, hindi sobrang tanda, may pera na tayo, may energy pa, pero wala tayong time. Pag tumanda pa lalo mo sa tanda, may time tayo, may money, pero wala tayong strength, wala na tayong energy. Oh, anong gusto mong palabasin? Kaya ayun, habang bata pa tayo, magtap tayo ng matatanda para financially ba? Para Hindi daw malaganap pera. ba? Okay. Pag palaganap pa ng ministry, habang may energy, may time pa. Financially, dadating naman yun ng ano. Nasa time management lang din talaga, no? Yes. Basta, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, Minsan nagkakrami. may dahilan. Kakrami. Oo. Cramming. Kasi minsan, ang sinasabi nila, Most of the students, yun na yung gramming, ginagawa. kasi nga, Doon gumagana yung utak mo. Oo. doon gumagana daw. Kasi nagmamadali ka na. Kaya iba Kaso, talaga ang mga estudyante. may yun eh, may Ako kasi, advantage Advisor. at disadvantage. disadvantage. Kapag nag-cramming ka. Pero depende pa rin sa tao. Ako kasi, Nag-work ba sa yung cramming? hindi. Sa akin din eh, parang Basta pag hindi ko binigay nabibigay na yung best yung task o yung mga nagawa mo. gagawin ko na agad para at the end of the day, wala na akong gagawin. Diba? Ganun yung sa Sana akin. ganyan din ako. Ayun. Karaming. Mm. Ayos din yun, no? Adventure yun, yung ginagawa mo under pressure. Mm. Kasi Pressure na doon pressure ka kasi na eh. yung nakikritik din yung utak mo. Kung Nalabas paano ka lahat ng mag-isip. ano. Oo. Parang decision making. Decision ka kagad. Ayun. Wala nang ano. Sa akin, Undecisiveness. hindi mo mabibigay yung best mo doon. Yun nga lang. Pero depende talaga yun Depende sa tao. depende Minsan sa kasi tao. nag-work talaga sa kabataan yung cramming. So, minsan okay na to. Paso may mapasa ka lang eh. Pero kung yung okay na to, may mas Oo, may mas best pa. pa. doon. Yes pa. Kaya, hindi mo diba? kinaram. Tama. Last question. What does success look like to you Success. in God's eyes? Sumakses siya eh. Tapos, Paano kayo step by step. sumakses? As a student, nakikita ko yung success. Ano kung mag-isip ngayon eh, about sa success. Katulad ng sinabi ko kanina, iniisip ko yung future. Pero marami naman ako nakikita sa mga online. Kahit graduate ka na, wala kang trabaho. Kahit bachelor degree o degree ka, wala kang trabaho. Siguro, para sa akin na lang, makikita ko yung success sa buhay kapag tinanggap mo si Lord sa buhay mo. Yun. Kapag may Diyos ka sa buhay, kapag handa kang tanggapin yung mga kautusan niya, handa kang tanggapin yung mga yung mga palatandaan niya, pati yung pag-ibig niya na binibigay niya sa atin. Yun, sa akin. Ganun. Kapag kapag tinanggap mo na nga si Lord sa buhay mo. Yun yung success para sa akin. Kasi kapag sinabi nating success, siyempre sa mga kabataan,
pag nagkatrabaho ka, Yun. Nag-iPhone. ka, o kaya Sana naman all. may maganda kang trabaho, financially stable ka, may maganda kang Oo, sasakyan, totoo yan. 'di ba? Ganun din naman ako dati. Parang gusto ko pag laki ko, Ganito ko. oo, may Ganun stable ako, Financially stable. may work na stable, may financially stable ako, at naibibigay ko yung kung anong gusto ng mga magulang ko, 'di ba? Tas habang lumalaki pala, nag-iiba yung perspective. Ngayon, ganun pa rin naman. Gusto ko, syempre, gusto naman nating lahat na tayo maging successful in life, na magkaroon ng bahay, kahit hindi yung sobrang bongga, yung talagang okay na sa family, ay magkaroon tayo ng sasakyan. Tapos ako, ang success sa akin is when I stay faithful sa lahat ng anong aspect ng aking buhay. It can be emotionally, financially, mentally, physically, lahat na. Kasi syempre, tulad nga ng sinabi niya na kapag tinanggap mo na ang Panginoon sa iyong buhay, hindi naman pag tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay ay puro kasiyahan na, puro masasarap na, mas maraming struggles. And doon ko nakikita yung success kapag napagtagumpayan ko yon kasi kasama ko ang Panginoon. Amen. Yun yung parang success sa akin as a student, as a college student. At ano naman, talagang nakaka-motivate and nakaka-inspire talaga na kapag nakita mo yung result na pinaghirapan mo. Yun yung para sa akin. So, for me naman, yung pag nagampanan mo na yung assignment sa'yo ng Panginoon, yung calling ba sa'yo ng Panginoon. Like ngayon, ang calling sa ating mga estudyante ay mag-aral. Parang pag nakagraduate ako, feeling ko, success na talaga yon. Parang first step na yon para Success oo. sa life. So, kahit yung pagod na pagod ka na, like, kasi, iba kasi yung physically, emotionally na pagod. Pero pag spiritually fueled ka, parang yung physically, parang powered ka. Hindi ka tulad ng pag physically powered ka lang, tapos emotionally, parang, mo nga, pero yung pag-iisip mo naman ay parang drain na drain ka. Hindi ka tulad pag spiritually fueled, parang emotion, ang saya mo, yung parang sigla-sigla mo. So, katulad nga sinabi ni Kuya Christian is, success is faithful and not perfection. So, parang, bago natin makamit yung success na yan, ay parang may madaming failure eh. Parang yun yung naguhubog sa atin, yun yung nagtuturo sa atin na paano tayo nakatungtong doon, na magagamit natin para mag-step uli to another level. So, yun ang success para sa akin. Ayos no. Kasi yung success kasi, maraming nagde-define yan. Nasa online ngayon, napakadami. Pag sinabing success, ay yung yung parang nagtagumpay ka in the sense na nakuha mo na lahat. Parang ganun. Pero, mayroong iba na para maging successful ka, dapat motivated ka, dapat meron kang consistency, dapat handa kang yumakap ng failures, dapat ay tuloy-tuloy lang. Pero sa napakinggan ko ngayon, araw na ito sa inyo, nakita ko yung success na balance. I mean, magkakaiba tayo ng perspective ng success kasi iba ang success ng mga bata. Alam mo yun, yung kagaya ng sagot mo, success ay makagawa ng assignment na estudyante, successful na. Makagraduate, successful. So, magkaiba ang view niya sa kolehiyo na ang inahan, ang tinitingnan naman yung kurso, yung magkapagtrabaho. Lalo na kung magkakaroon ng family. I mean, ang success, una, ay contentment. Contentment in the sense na hindi yung kontento na ako dito, ayoko nang magsikap. Hindi doon. Contentment na in the sense na kung yan ang nabot mo, kontento ka kasi hindi mo i-compare sarili mo sa iba. Diyan kasi papasok yung greed eh. Yung parang gusto mo pa. Gusto ko pa kasi siya ganito. Gusto ko pa.
pag ganun kasi yung spirit, yung greediness na, maabot mo yung rurok, pero hindi mo makuha yung fulfillment. Parang hindi pa sapat. Hindi talaga masasapat yun kasi greed na eh. Wala ka kasing contentment sa buhay. Walang contentment eh. Di ba? Contentment. Yan yung, for me para maging balance yung success. Contentment. Pangalawa, success ay striving hard faithfully. Kasi marami iba naging successful kasi may konting daya eh. Konti lang naman daya, konting deception lang. Pero pwede ka naman mag-strive hard faithfully. Pangatlo, success ay all about giving. Hindi ka maging successful kung hindi ka magbibigay. Yeah? Actually, itong tatlong to, biblical, sa First Timothy chapter 6, yung the love of money is the root of all evil. Diba? The love of money is the root of all evil. Money is neutral. Walang good or walang bad money. Neutral siya. Pero yung emotion towards money, yun yung pwedeng maging root. Love of money, hindi yung money itself. The love of money, your emotion towards money. Palitan natin. The love of success is the root of all evil. Yung success, walang mali doon. Pero yung emotion mo doon sa success, emotion mo doon sa pera, doon ka pwedeng magkamali. Doon tayo pwedeng maging ugat siya ng evilness. Kung titingnan mo yung context doon sa 1 Timothy, may tatlong category kasi doon. Category of people. Una, yung mga mahihirap. Okay? Yung sinasabi ng mundo na hindi mo kasalanan pinanganak ka mahirap, pero kasalanan mong mamatay kang mahirap. Di ba? May ganon. Somehow, parang totoo. Na parang napag-motivate sa'yo na, ay, hindi, dapat pagsikap ako. Power tayo. Di ba? Millionaire's mindset. Ganon, up. Pero ang counsel ni Paul dito, yung wala ka nang magawa eh. Pag wala ka nang magawa, tanggapin mo na. Kasi, the love of money is the root of all evil. Pag nasobrahan ka sa pagmamahal ng bagay na wala ka, pwede ka nang magnakaw, mandaya, etc. Kaya maging root of all evil siya. Kaya sabi ni Paul, makontento ka. Kasi wala kang damit pinanganak, wala kang damit mamamatay. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng yun. So, contentment. Pangalawang grupo ng mga tao, yung mga gustong yumaman. Nakalagay yun doon. Mga gustong yumaman, mamahirap at gustong yumaman. Yung gustong yumaman naman, ang counsel ni Paul, play the game of life fairly, faithfully. So, yun yung pangalawang success, di ba? Ay pangalawang definition ng success na strive hard, faithfully. Bilang Kristiyano, bilang estudyante, strive hard, faithfully. Iwas ang cheat. Kaya nga, cheat yan eh. Di ba? At ang pangatlong kategory doon, mayayaman. Kumpleto yon yung ang ganda gawa ng outline nun eh. Kumpleto yon sa 1 Timothy chapter 6. The love of money is the root of evil. Sa mga mahihirap, be contented. Sa mga gustong yumaman, play the game of life fair as you can. At sa mga mayaman, sabi doon, share. Mamigay ka kung anong meron ka. So, again, magkaiba yung fulfillment sa success. Pwede kang maging successful pero hindi fulfilled. Pero once na-reach mo yung fulfillment, masasabi mo, successful ako. Tama, di ba? Tama. So, ang ganda nung flow ng ating questions dito sa Bright Talks kasi gaya nito, ang categories natin ngayon ay mga estudyante. Makikita natin itong mga estudyanteng ito, bagamat nag-struggle sila sa school, sa buhay bilang estudyante, pero nagsusumikap silang maging totoo, maging akma yung kanilang mga desisyon sa Panginoon. Because as Christians, you can serve others
while studying. Di ba? Tama, di ba? Yeah. Yes. You can serve others while studying. At pwede din maging successful sa buhay. Pwede mo ma-reach yung fulfillment kahit estudyante ka pa. Tama? So, ngayon, bago tayo magtapos, anong masasabi mo para kaya sa'yo, Enzo, sa mga grade 12 natin na mga viewers dyan, anong ma-advise mo sa kanila? Sa mga grade 12 student dyan ay kapit lang. So, matatapos din natin to. So, next year, mga college na tayo. And then, andito yung mga dalawang college students na mag-a-advise sa atin na kung anong magandang gawin or ano yung mga experience sila as college students. Ay madaming tayo natutunan doon. So, yun. Yung ano. So, continue watching. Yan. Para sa ating, may mga future episodes pa tayo na itatakal dito and yan, continue watching po. Ako naman, gusto ko lang din dugtungan yung sinabi mo kanina, yung contentment. Na, kasi syempre sa atin, normal na, it is very bad and sad kapag kinumpara natin yung anong meron tayo to another people. Pero kung makikita natin dun sa real life situation, people having different version of success. People having different version of achieving things. And if we always keep comparing ourselves to another people, hindi talaga tayo magiging masaya. We will never literally be happy. Totoo. Yes. Oo, mas mai-insecure pa. So instead of being insecure, let's be mindful, let's be grateful and be thankful for all the blessings that we have. Alam mo yung attitude of gratitude na kahit sa simpleng maliit na bagay ay magpasalamat tayo because you know what, someday it will also come back to us. Ayun. Kaya yun din yung gusto kong ibigay na reflection sa mga viewers natin na soon ay ibibigay din ng Panginoon kung ano man yung hinihiling natin. Basta tayo ay wag mainip at lalo magtiwala sa kung ano ang plano niya kasi ang plano niya ang pinaka-the best sa lahat. Yes. Yun. Sa akin naman, yun, tudokton ko rin sabihin niya, magpatuloy lang tayo sa buhay dahil may purpose tayo dito sa mundo. At kung nasan ka man ngayon, kung ano man ang ginagawa mo, yun yung purpose mo, tama yung ginagawa mo, basta kasama mo si Lord, andyan siya para i-guide ka. And patuloy lang sa paglago at patuloy lang sa pananatili sa Kanya. Yan. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Don't let anyone think less of you because you are young. Ulitin ko Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers. Amen. So, as a conclusion, being a student, it is not just a preparation for the future. It's a season of purpose. Diba? Every paper, every exam, every group project is an opportunity to shine God's light in your campus. Remember that God is with you even in the pressure. And your identity is not in your grades, but in Christ who strengthens you. Stay faithful, stay focused, and stay bright. Once again, thank you so much Thank you po. sa inyong presensya. And watch out, abangan nyo po ang aming next episode dito lang sa Bright Talks, where light meets life. Where faith and